Napakainit ng hapon sa Maynila. Ang masikip na daloy ng nga sasakyan sa kahabaan ng EDSA ay tila walang katapusan. Ang ingay ng mga busina ay nahahalo sa usok at alikabok. Isang karaniwang tanawin na nagpapabigat sa ulo ng sinuman. Nagpasya akong pumasok muna sa isang malaking pamilihan sa Makati upang magpalamig at bumili ng mapang araw-araw na pangangailangan. Ang malamig na hangin pagpasok ko sa mapintuang salamin ay agad na nagbigay ng ginhawa sa aking balat. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at ensaymada mula sa panaderya ay bahagyang nagpakalma sa aking pagod na isipan. Ako si Rosa. 2 taon na ang nakalipas. Hindi ko magagawang maglakad ng ganito ng mag-isa at walang inaalala. Noon, ang buhay ko ay umikot lamang sa paglilingkod sa ibang tao. Naglingkod ako sa aking asawa, sa aking ngabiyenan, at sa negosyo ng kanilang pamilya na umubos sa buong lakas at kabataan ko. Ngunit ngayon, ako ay isang malayang babae. Itinutulak ko ang aking kariton ng dahan-dahan. Pumipiling nga sariwang manggang hinog, at tinitimbang ang mga ito. Ang buhay bilang isang hiwalay na asawa ay madalas na minamalit ng ating lipunan dito sa Pilipinas. Ngunit para sa akin, ito ang aking tiket patungo sa kapayapaan ng isip na hindi matutumbasan ng anumang salapi. Kasalukuyan akong pumipili ng sabong panlaban nang biglang tumunok ng mahaba ang aking telepono sa loop ng aking bag. Hindi ito isang tawag, kundi sunod-sunod na mga mensahe. Kumunot ang aking no. Nakapagtataka na napakaingay ng aking telepono sa ganitong oras ng hapon kung saan ang karamihan ay abala sa trabaho. Inisantabi ko ang aking kariton upang hindi makaabala sa daanan, at kinuha ko ang aking telepono. Bumungat sa akin ang mga mensahe mula sa isang pahinangang larawan sa internet. May ilang mga lumang kaibigan na binanggit ang aking pangalan sa isang bagong larawan. Dahil sa pag-usisa, binuksan ko ito. Agad na napako ang aking mga mata sa isang larawan na inilatala 15 minuto pa lamang ang nakalipas. Ang nagmamay-ari ngang pahina ay si Clara. Clara. Ang pangalang iyon ay nag-iwan pa rin ng kaunting pait sa aking lalamunan. Bagamat hindi na kasing sakit ng dati, siya ang babaeng pinakasalan ng aking dating asawa na si Dante. 3 buwan lamang matapos ang opisyal na paghihiwalay namin sa husgado. Isang dating nababentaeng sigarilyo na nakilala ni Dante sa isang pakdiriwang. At mabilis na sumiksik sa aming buhay mag-asawa na noong panahong iyon ay talagang may lamat na. Siya ay bata, may maputing balat, at lubos na nakakaalam kung paano gamitin ang kanyang anyo. Pinindot ko ang kanyang larawan. Isang malinaw na litrato ang pumuno sa salamin ng aking telepono. Ang larawan ay kinuha sa isang mamahaling silit pampalakas ang katawan. Nakasuot si Clara ngang masikip na damit pan-ehersisyo na nagpapakita ng hubok ng kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay puno ang pampaganda, isang bagay na para sa akin ay labis para lamang magpapawis. At siya ay nakatayo sa harap ang isang malaking salamin habang may hawak na maliit na pabigat na kulay rosas. Ngunit hindi ang kanyang larawan ang dahilan kung bakit nagingay ang aking mga kaibigan, kundi ang masalitang isinulat niya sa ilalim nito. Isinulat niya, sa wakas, mayroon ng tunay na babae si Dante na marunong mag-ayos sa sarili. Hindi nakakahiya kapag isinama sa makapagdiriwang, hindi tulad ng isang taon noon. Masyadong abala sa trabaho hanggang sa makalimutan na ang asawa ay kailangan din ng magandang tanawin sa bahay. Babaeng nagtatrabaho laban sa tunay na babae. Uminit ang aking dugo, ngunit hindi dahil sa galit. Ang pakiramdam ay mas katulad ng pakatuwa na nakakakiliti sa aking tiyan. Sinusubukan ni Clara na pukawin ang aking galit. Akala niya ay masasaktan ako sa kanyang mababaw na pasaring tungkol sa pagayos ang sarili at sasagutin ko siya ang masasakit na salita. Pagkatapos ay ipagmamalaki niya ang aking galit bilang patunay na ako ay isang baliw na dating asawa na hindi makaahon sa nakaraan. Iyon ang kanyang lumang gawi, napakabatang kanyang pag-isip. Bumuntong hininga ako ng malalim. Nagbabalak na isara ang pahina at huwag na siyang pansinin. Ang pagpatol kay Clara ay magbababa lamang ng aking pagkatao. Ngunit, nang akmang ililipat ko na sana ang aking daliri, may napansin akong kakaiba sa likuran ng larawan. Pinalaki ko ang larawan gamit ang 2 daliri. Talagang malinaw ang kamera ng telepono ni Clara, kaya hindi lumabo ang imahe ng palakihin ko ito. Sa likuran ni Clara, sa pamamagitan ng refleksyon ng malaking salamin, makikita ang isang malaking pintuang salamin na patungo sa labas. Sa likod ng pintuang iyon, may isang malaking tarpaulin na kasalukuyang ikinakabit ng 2 manggagawa. Hindi pa ito ganap na nakakabit, ngunit ang tatak at kulay nito ay kilalang kilala ko. Dominante ang kulay pula at ginto, at may tatak na hugis kutsara at tinidor na nakaekis sa ibabaw ng isang lumang pinggan. Iyon ang tatak ng kainan ng pamilya Hernandez. Ang negosyo nga aking dating asawa. Teka muna.
Ang mama batong haligi sa labas, ang mama punong pinosa di kalayuan. Hindi iyon sa Maynila. Iyon ay sa Tagaytay, sa isang bagong hilarangang magusali na napakaganda ng lokasyon dahil kita ang bulkan. Alam ko ang lugar na iyon dahil 2 taon na ang nakalipas. Bago kami mahiwalay, ako mismo ang nagpakahirap na suriin ang lugar na iyon. Ako ang gumawa ang panukala kay Don Hector, ang aking dating biyenan, na ang lokasyong iyon ay magiging minahan ng ginto kung magbubukas tayo ng sangay doon. Noong panahong iyon, kahasang tinanggihan ni Don Hector ang aking ideya, napakamahal ng upa diyan, Rosa, ang alam mo lang ay mag-aksaya ng pera ng kumpanya. Iyon ang sigaw niya nun sa harap ng lahat ng manggagawa. Tahimik lamang si Dante, hindi man lang ako ipinagtanggol. At ngayon, sa larawan ni Clara, malinaw na makikita ang tarpaulin na nagsasabing magbubukas na ang sangay ng kainan ng mga Hernandez sa mismong lokasyong iminungkahi ko. Mabilis na gumana ang aking isipan. Kung magbubukas sila ng bagong sangay sa napakagandang lokasyong iyon, nangangahulugan itong mabilis na tataas ang halaga ng buong negosyo. At si Clara, sa kanyang labis na kamangmangan, ay walang sinadiyang ibunyag ang lihim ng kumpanya na malamang ay sinadiyang itago mula sa akin. Napangiti ako. Masyadong naging abala si Clara sa pagpapakita ng kanyang katawan at pagpapasaring sa akin kaya nakalimutan niyang suriin kung ano ang nasa likuran ng kanyang larawan. Hindi niya alam na iniabot niya mismo sa aking mga kamay ang isang nakamamatay na sandata. Naalala ko ang kasunduan namin ni Dante sa husgado bago ang aming paghihiwalay. May isang bahagi doon na ipinaglaban ko ng patayan kasama ng aking abogado. Ang bahagi tungkol sa pahating-eng kita kung ang negosyo ay lalago, nang mabilis sa lupeng 3 taon matapos ang paghihiwalay. Dahil ako ang nagtayo ng buong sistema ng kanilang negosyo mula sa wala sa loop ng 10 taon ng aming pagsasama. Clara, bulong ko habang umiling. Talagang hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Hindi ko itinuloy ang pagsasara ng telepono. Sa halip, pinindot ko ang bahagi kung saan maaring mag-iwan ng komento sa larawan. Mahinahon ang tibok ng aking puso. Walang galit. Ang nararamdaman ko lamang ay ang pananabik. Tulad ngang isang manlalaro ng ahedres na nakita ang kanyang kalaban na nag-iwan ng butas sa sarili nitong depensa. Tahimik akong naktid. Hindi kailangan ng mahabang pangungusap, hindi kailangan ng pakmumura, hindi kailangan ipagtanggol ang sarili kung sino ang mas maganda o kung sino ang mas marunong mag-ayos ng sarili. Kailangan ko lamang kilitin ang isang bagay na pinakakinatatakutan ng pamilya Hernandez. Pera, sumayaw ang aking madaliri sa screen. Suriin ang mga aklat ng pananalapi. Iyon lamang, maikli, siksik, at nakamamatay. Pinindot ko ang ipadala. Agad na lumabas ang aking isinulat sa ilalim ng larawan ni Clara na punong nga papuri mula sa kanyang nakaibigan. Ang aking mga salita ay tila isang itim na mansa sa isang puting damit. Ibinalik ko ang telepono sa aking bag na may dalang labis na kasiyahan. Hayaan silang basahin iyon. Hayaan si Clara na magtaka kung ano ang ibig sabihin nun. Hayaan si Dante na mataranta kapag nakita niya ang pangalan ni Rosa. At hayaan si Don Hector, ang aking kuripot na dating biyenan, na magsimulang pagpawisan ng malamig dahil nabunyag ang lihim nilang pagpapalago ng negosyo. Muli kong itinulak ang aking kariton patungo sa bayaran. Mas naging magaan ang aking mga hakbang kaysa kanina nang pumasok ako. Ang mainit na hapon na ito ay biglang naging napakaliwanag sa aking mga mata. Ang nga binili kong ito ay lulutuin ko ng may buong galak mamayang gabi. Sa kabilang banda, hindi ko napigilang isipin kung ano ang eksaktong mangyayari pagkawi ko. Makalipas ang 2 oras, habang umulan ng malakas at ako ay nakaupo sa loop ng aking tahanan habang humihigop ng mainit na kape, muling tumunok ang aking telepono. Ang pangalan abogado ko, si Ginang De Leon, ay lumabas sa screen. Magandang gabi, Rosa, bungat niya. Ang boses ay tila may halong pagmamadali at pagtataka. Nakatanggap ako ng balita na biglang nagbago ang mga numero sa huling ulat ng kumpanya ng mga Hernandez, at isang lihim na mensahe ang nakarating sa akin mula sa isang nagtatrabaho sa loop. Humigpit ang hawak ko sa mainit na tasa. Ano ang mensahe? Ginang De Leon. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Sinasabi ang nagpadala na ang perang ginagamit sa pagpapatayo ng bagong sangay sa Tagaytay ay hindi galing sa kita ng kumpanya. Galing ito sa isang pondo na. Biglang naputol ang linya ng telepono. Nawalan ng signal dahil sa malakas na kulog at kitlat sa labas. Ngunit sa aking isipan, may isang nakakabahalang tanong na nabuo. Kung hindi galing sa kitang negosyo ang pera, saan nila kinuha ang milyon-milyong halaga para sa pagpapalawak na iyon? At bakit labis ang kaba ni Clara nang magiwan ako ng komento na nagdulot upang burahin niya ng tuluyan ang kanyang pahina makalipas lamang ang 10 minuto?
may itinatago pa silang mas malaki kaysa sa pagtatagoan kita. At nakahanda na akong alamin kung ano ang niluluto nila sa madilim na sulok ng kanilang kainan. Handa na ba silang salubungin ang bagyong parating na wawasak sa kanilang pinakaingatang lihim? Kinaumagahan, tila hinugasan ng malakas na ulan ang buong Maynila. Ang kalangitan ay maaliwalas, ngunit sa lupngang aking dibdib ay nag-alap ang isang bagyo na handa ng manalasa. Maaga akong nagtungo sa tanggapan ng aking abogado na si Ginang De Leon sa Ortigas. Siya ay isang babaeng may matapang na paninindigan, hindi sanay sa paligid-ligid na usapan, at kilala sa kanyang husay sa pahawak eng makasoeng hiwalayan at hatian eng yaman. Pagpasok ko sa kanyang silid, nakapatong na sa kanyang silya ang isang makapal na bungkos ng napapeles. Ang usapan namin kagabi na naputol ngang ulan ay nag-iwan ng maraming katanungan, ngunit ngayon, sa liwanag ng araw, ang lahat ay unti-unting nagiging malinaw. Ipinakita ko sa kanya ang larawang nakuha ko mula sa pahina ni Clara. Tiningnan niya ito ng maigi, at isang matipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay hindi ngiti eng kagalakan, kundi ngiti eng isang mangangaso na nakita na ang kanyang huli. Ipinaalala ko sa kanya ang 12 bahagi. 3 talata ng aming kasunduan sa paghihiwalay. Ang 30% bahagi ko sa anumang paglagong ng negosyo sa loob ng 3 taon. Tila nakalimutan nila na ang mga batas na pinirmahan nila ay hindi masimpleng salita lamang, wika ni Ginang De Leon habang inaayos ang kanyang salamin. Ipadadala natin ngayon din ang formal na abiso. Hindi lamang tayo hihingi ng paliwanag, Rosa, hihilingin natin ang isang malalim at walang kinikilingang pagsusuring ng kanilang pananalapi. Ipapasok natin ang pinakamagaling na taga-suri, habang inaasikaso ng abogado ang mga papeles. Lumabas muna ako sa pasilyo upang tawagan ang isang taong alam kong magbibigay liwanag sa dilim. Si Nina, ang nakababatang kapatid ni Dante. Sa buong pamilya Hernandez, siya lamang ang may malinis na budi at matinong pag-iisip. Palagi siyang minamaliit ng kanyang ama at kuya dahil lamang siya ay isang babae, sa kabila ng kanyang matataas na marka noong nag-aral pa siya ng pamamahala ng negosyo. Sumagot si Nina sa 2 pagtunok. Ang kanyang boses ay tila may halong takot at pag-iingat. Ate Rosa, nakuha ko ang mensahe mo kagabi. Nagkakagulo rito sa bahay. Nagwala si Kuya Dante nang mabasa niya ang komento mo sa larawan ni Clara. Huminga ako ng malalim. Nina, sabihin mo sa akin ang totoo. Ang sangay sa Tagaytay, saan nanggaling ang pondorun, natahimik sa kabilang linya. Rinig ko ang mabigat na pahinga ni Nina. Ate, halos ubusin nila ang kaban ng kumpanya, bulong niya. Hindi na nabibigyan ng sapat na sahot ang malumang manggagawa. Si Mang Tomas na 10 taon ng kusinero natin, nagmakaawa kahapon kay kuya para makahiram ng prapang opera sa mata ng asawa niya. Tinanggihan siya, wala raw pra. Pero si Clara, linggo-linggo kong bumili ng mamahaling bag at sapatos, kumalabog ang aking dibdib. Ang kainan na itinayo ko mula sa dugo at pawis, ngayon ay unti-unting sinisira ng isang babaeng walang alam kundi ang magpaganda, at ng isang lalaking nabulag ng kanyang sariling kahinaan. Huwag kang mag-alala, Nina, matigas kong tugon. Matatapos na ang paghihirap ninyo, may parating na bagyo sa kanilang pintuan. Dakong 9:00 en umaga kinabukasan, natanggap ang pangunahing tanggapan ng mga Hernandez ang liham mula sa aking abogado. Hindi pa lumilipas ang 10 minuto, nakwala na ang aking telepono. Ang pangalan ng aking dating asawa ay patay sinding lumalabas sa screen. Hinayaan ko muna itong tumunok ng paulit-ulit. Minamnam ko ang bawat segundo ng kanyang pagkataranta. Nang mapagot ang telepono, muli itong tumunok. Saka ko pa lamang ito sinagot. Ano ang ibig sabihin nito, Rosa? Ang boses ni Dante ay basak at punong galit na pilit itinatago ang takot. Akala mo ba ay madadaan mo kami sa mga panakot na papeles na ito? Sumisira ka ang pamilya. Napakalaming ng aking sagot. Magandang umaga rin sa iyo, Dante. Sana ay binasa mo ng maigi ang kasunduan bago ka pumirma nun. Hindi iyan pananakot. Iyan ay pagpapatupad ng batas. Ang pagbubunyag ng asawa mo sa bagong sangay ninyo ay sapat na patunay na lumalago ang negosyo, at may karapatan ako sa 30% niyan. Baliw ka, sigaw niya. Walang lumalago. Nalulugi kami sa pagpapagawa pa lamang. Nainggit ka lang dahil mas maganda at mas bata ang pinalit ko sa iyo. Napangiti ako mapakla. Laging ganyan ang kanyang paningin sa akin, isang babaeng punong inggit at pakaawa sa sarili. Dante, walang kinalaman ang damdamin dito, pra ito at negosyo. Pilitin mo mang itago, sasalikwatin ng aking matagasuri ang bawat sentimo ng kumpanya ninyo, makita tayo bukas. Bago pa siya makasagot, pinatay ko na ang tawag. Hindi nagtagal, isa pang tawag ang pumasok. Ang pangalan ni Don Hector ang lumabas.
Ang matandang mapagmataas. Sinagot ko ito nang may pagalang ngunit walang bahid ng takot. Rosa, anak, ang boses niya ay napakalambing. Isang lason na binalot sa pulot. Kailangan ba talagang umabot tayo sa ganito? Pamilya tayo. Maari naman natin itong pag-usapan sa hapagkainan ng maayos. Hindi mo na kailangang magpadala ng maabogado at taga-suri. Nakakahiya sa ibang tao. Pamilya. Umikot ang aking nga mata kahit hindi niya nakikita. Paumanhin. Don Hector. Noong pinalayas ninyo ako sa pamamahay ninyo na halos damit lang sa katawan ang dala ko, hindi ninyo sinabing pamilya tayo. Noong pinakaitan ninyo ako ng benepisyo pagkatapos ang 10 taong paglilingkod sa inyong kainan, ang sabi ninyo ay tungkulin iyong isang asawa. Ngayon, negosyo na ang pinag-usapan natin. Papasok ang natagasuri ko bukas ng umaga. Kung hahadlangan ninyo sila, sa husgado na tayo makikita. Nawala ang laming sa boses ng matanda, lumabas ang tunay niyang kulay, walang utang na loob. Ako ang nagpakain sa iyong 10 taon, sigaw niya. Ako ang nagpatakbo ang 3 sangay ninyo habang kayo ay nagliliwaliw sa ibang bansa at ang anak ninyo ay naglalaro ng golf, ganting sigaw ko bago ko ibinaba ang telepono. Ang pangingining ng aking makamay ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matagal na naipong galit na ngayon ay nakawala na. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa tanggapan ng mga Hernandez sa Quezon City. Kasama ko si Ginang Carmen, ang pinakamalupit at pinakakinatatakutang taga-suring ng pananalapi sa buong lungsod. Nakasuot siya ng simpleng kayumangging bestida, walang kolorete sa mukha, at may makapal na salamin. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang general na handang pumasok sa digmaan. May kasama siyang 2 tahimik na lalaking nagdadala ng mamalalaking lalagyan ng kagamitan. Pagpasok namin sa bulwagan, nagulat ang madating empleyado na nakakakilala sa akin. Ang iba ay napayuko, ang iba ay palihim na ngumiti, tila naghihintay ng himala. Dumiretso kami sa silid pulungan sa ikalawang palapak. Walang katok, binuksan ko ang pinto. Sa loob, nakaupo si Dante, namumutla at naninigarilyo. Nang makita niya ako, muntik nang mahulog ang sigarilyo mula sa kanyang mananginginig na labi. Ipinakilala ko si Ginang Carmen, walang sinayang na oras ang matanda. Agad niyang hiningi ang makodigo upang mabuksan ang mga kompyuter ng kumpanya at ang mga talaan ng pananalapi sa nakalipas na 3 taon. Susubukan sanang pumalak ni Dante, ngunit isang matalim na tingin lamang mula kay Ginang Carmen at ang babala na maaari siyang kasuhan ng pagpigil sa katarungan ay sapat na upang ibigay niya ang nakodigo. Naging tahimik ang silid. Tanging ang tunog ng bilis na pagtipa sa komputer at pagbuklat ng mapahina ang maririnig. Nakaupo lamang ako, pinagmamasdan ang pawis na namumuo sa noo ng aking dating asawa. Makalipas ang 1 oras, tumigil sa pagtipa si Ginang Carmen. Inayos niya ang kanyang salamin at tiningnan ang isang papel. Pagkatapos ay tumingin sa screen ng computer. May nakita ako, bulong ni Ginang Carmen. Ang boses niya ay mahinang ngunit sapat na upang umalingaw-ngaw sa buong silid. Binaling niya ang screen sa amin. May 50,000 piso na lumalabas buwan-buwan patungo sa isang kumpanya na nagbibigay raw ng payo tungkol sa imahe sa internet. Ang pangalan ng kumpanya ay napakakahina-hinala. Walang kaukulang papeles na nagpapatunay na ito ay lehitimo. Nang suriin ng mabuti ni Ginang Carmen ang mismong address kung saan ipinapadala ang seke, nanlaki ang aking mamata. Ang address na iyon ay hindi isang tanggapan ng mapropesyonal. Ito ay isang maliit na kalye sa isang malayo at liblib na probinsya na mismong inuwian at pinanggalingan ni Clara. Akmang magsasalita na sana ako upang harapin si Dante sa harap ng ebidensyang ito ng pagnanakaw, nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng silid pulungan. Sino ang matapang na nangahas na abalahin ang pagbabaang hatol na ito? Bumukas ng pakalakas-lakas ang pinto ng silid pulungan. Ang tunog nito ay tila kulok na yumanik sa 4 na sulok ng kwarto. Nakatayo sa mismong pintuan si Don Hector. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa dahil sa mabigat na pahinga. Ang kanyang muha ay kasing pula ang kamatis sa labis na galit. Sa kanyang likuran, nakasunot si Clara na bakas ang kaba sa muha, ngunit pilit pa ring nakmamataas bitbit ang isang bagong bag na yari sa balat ng buwaya. Ano ang kahibangang ito? Umalingaw-ngaw ang boses ng matanda. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan na haluhugin ang aking tanggapan? Tumayo ako ng dahan-dahan mula sa aking kinaupuan. Sinalubong ko ang kanyang nanlilisik na mamata ng may ngitingang 1 taong alam na hawak niya ang panalo. Magandang umaga sa inyo, Don Hector. Tamang-tama ang inyong pagdating. Kasalukuyan na kasing natukoy ni Ginang Carmen kung saan napupunta ang pera na dapat sana ay para sa inyong bagong sangay sa Tagaytay at para sa pagre-retiro ninyo. At kung hindi ako nakakamali, ang isang malaking bahagi ng perang iyon ay nakasabit ngayon sa braso ng inyong paboritong manugang. Napatingin si Don Hector sa bag ni Clara.
Agad na itinago ni Clara ang bag sa kanyang likuran. Isang maliit na galaw ngunit nagpapakita ng malaking pagkakasala. Ang mamata ni Clara ay nagiwas ng tingin. Wala na ang tapang na ipinapakita niya sa malarawan. Ipagpatuloy ninyo, Ginang Carmen, utos ko. Ilabas ninyo ang lahat ng dumi hanggang sa pinakailalim. Walang takot na tumayo si Ginang Carmen. Inugnay niya ang kanyang makina sa isang kagamitan na nagpapalaki ng larawan at ipinukol ito sa puting dingding ng silid. Isang malaking chart na naglalaman ng mga numero ang lumabas. Ayon sa aming malalim na pagsusuri sa loop lamang ng makdamak, panimula ng matandang taga-suri habang malakas at malinaw ang boses, nakakita kami nga malilinaw, na patunay nga, sadyang pagnanakaw, ngang pondo sa pamamagitan ng, pagpapatong ng, labis na, presyo mula, nga, hindi kilalang tagapagtustos, mga, pagkangresibo, at panlilinlang sa talaan ng, nga sangkap sa kusina. Sinungaling, biglang tili ni Clara. Ang kanyang maluha ay mabilis na pumatak na parang gripo. Dante, tingnan mo sila, sinasiraan nila ako. Nagpapakahirap akong tumulong sa pagpapakilala ng kainan natin sa matao tapos ganito ang igaganti nila. Agad na inakbayan ni Dante ang kanyang asawa. Rosa, paksabihan mo iyang taga-suri mo, huwag kayong magbintang ng walang batayan sa asawa ko. Maari ba kayong maupo? Ginang Clara. Ginoong Dante. Mahinahong utos ni Ginang Carmen na hindi man lang natinak sa mga sigaw. Pinindot niya ang isang pindutan at nakbago ang larawan sa dingding. Lumabas ang dalawang larawan na magkatabi. Sa kaliwa ay isang katibayan ng pagbabayad para sa serbisyo ng pagpapaganda ng pangalan ng kumpanya na nakakahalaga ng 45,000 piso na ipinadala sa isang lalaking nangangalang Ronnie. Sa kanan ay ang larawan ni Clara sa isang sikat na pamilihan habang may hawak na mamahaling sapatos. Parehong-pareho ang petsa at ang halaga ng sapatos ay halos kaparehong inilabas na pera. Tahimik ang buong silid. Tanging ang ugong lamang ng malamig na hangin mula sa kisame ang naririnig. Nagbago muli ang larawan sa dingding. Sa kaliwa, 70,000 piso ang inilabas para daw sa pagbiling ng gabagong kagamitan sa pag-ayos ng tanggapan. Sa kanan, nagpakita ng nga tiket sa eroplano at resibo ng mahaling bakasyon sa Boracay para sa 2 tao. Para humpet sa muli, nagbago pa ulit ang larawan. 25,000 piso para sa isang pagtitipon ng nga tanyak na tao upang ipalaganap ang negosyo. Sa kanan, ang malaking handaan at pista para sa kaarawan ng ina ni Clara na ginanap sa isang sikat na tuluyan sa Maynila. Wala ni isang tanyak na tao ang dumalo. Namutla ng husto si Dante. Tila inubos ang dugo sa kanyang buong muha. Tumingin siya sa dingding, pagkatapos ay tumitik kay Clara, at muli sa dingding. Ang kanyang isipan ay pilit na pinag-ugnay ang mga nakikitang patunay. Nataon lamang iyan. Utal na sagot ni Clara. Paus na ang boses at nanginginig ang mga tuhod. Pera ko iyan na inipon ko. Si Dante ang nagbigay niyan sa akin. Binaling ni Ginang Carmen ang kanyang paningin kay Dante na tila isang guro na nakahuling nakokopyahang mag-aral. Ginoong Dante, nagbigay ba kayo ng daan-daang libong piso sa inyong asawa na labas sa inyong panggastos sa bahay nitong mga nakaraang buwan? Dahan-dahang umiling si Dante, blanko at nanlalaki ang mga mata. Hindi, 10,000 lamang ang ibinibigay ko buwan-buwan. Sabi niya ay sapat na iyon dahil marunong siyang magtipid. Kung gayon, putol ni Ginang Carmen, saan kukuha ang daan-daang libo si Ginang Clara para sa ganitong uri ng pamumuhay at pagbiling ng kasangkapan na pangmayaman kung hindi nanggaling sa kaban ng kumpanya? Ngunit hindi pa riyan natatapos, patuloy ni Ginang Carmen. Inilabas niya ang pinakahuling patunay. Ang larawan ng resibo mula sa mismong tupper ng truck na nagbabagsak ng karne na nakuha namin mula sa isang matapat na manggagawa sa kusina. Sa resibo ng super, malinaw na nakasulat na karaniwang karne ng baka lamang na nagkakahalaga ng 900 piso bawat kilo ang ibinabagsak nila. Ngunit sa opisyal na talaan ng kumpanya na isinusumite ni Clara, nakasulat na pinakamataas na uri ng karne mula sa ibang bansa ang binibili nila na nakakahalaga ng 2,500 piso bawat kilo. Ang malaking diferensya sa presyo ay inilalagay sa ibang bulsa. Ipinakita rin sa ibaba ang pagbabangang kasiyahan ng mga suki. Maraming reklamo tungkol sa tigas ng karne at pagbabago ng lasa ng paboritong putahe. Dahil dito, bumaba ang bentangang 20% sa loob lamang ng 3 buwan. Ang kabuwang nawala sa kumpanya dahil sa pandarambong na ito, malamig na tinapos ni Ginang Carmen, ay umabot na sa 2,300,000 piso. 2 milyon, sigaw ni Don Hector na mas malakas pa sa lahat ng kulok sa labas ng gusali. Napaatras ang matanda at napasandal sa pader. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang dibdib habang hinahabol ang kanyang pahinga. Iyan ang pera para sa aking pagtanda. Iyan ang puhunan para sa Tagaytay.
Tinangka ni Clara na lumapit at lumuhod sa paanan ng matanda upang makmakawa. Papa, maawa po kayo. Hindi ko po sinasadya. Hiniram ko lang po ang pera. Ibabalik ko rin naman po kapag kumita na ang sarili kong negosyo na pagtitinda ng gagamit. Hiniram? Tumawa ako. Isang tawa na nanggagaling sa pinakakailaliman ng aking lalamunan. Malamig, mabigat, at mapait. Ninanakaw mo ang pera pambili ng mayos na karne. Pinapakain mo ang basura ang nasuki na naktiwala sa pamilyang ito, tapos gagamitin mo ang pera pambili ng sapatos at bag na ipakmamayabang mo sa mga kaibigan mo. Hiniram ang tawag mo ron, hindi ka lang nagnakaw ng salapi. Clara, sinisira mo ang malinis na pangalan ng kainan ng Hernandez na pinahirapan ng mga ninuno nila sa loob ng mahigit 40 taon. Tumingin si Don Hector sa akin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na nakasama ko ang pamilyang ito, nakita ko ang labis na pagsisisi sa mananlalabong matang iyon. Nakita niya ang mapait na katotohanan na ang manugang na itinapon niya at minalit ay ang kaisa-isang nagmamalasakit sa kaligtasan ng kanyang negosyo, habang ang ipinagmamalaki niyang bagong manugang na puro palamuti sa katawan ay isang linta na sumisip sa kanilang dugo. Dante. Sigaw matanda sabay dampot ng basong may lamang malamig na tubig sa ibabaw ng mesa at ibinato ito sa paanan ng kanyang anak. Basak ang baso at tumalsik ang tubig at bubok sa mga sapatos ni Dante. Wala kang kwentang tagapamahala. Pumipirma ka sa mga papeles nang hindi man lang binabasa ang nilalaman. Hinahayaan mong pagnakawan ng asawa mo ang kumpanya ng sarili mong ama. Umiyak ng malakas si Clara at biglang nagbago ng pananalita. Sinisi niya si Dante na kesyo napakakuripot daw nito kaya napilitan siyang gumawa ng sariling paraan para makabili ng pangangailangan niya bilang asawa ng isang mayaman. Nawasak ng tuluyan ang pakalalaki at dangal ni Dante sa loob ng silit na iyon. Ang asawang pinili niya kapalit ko ay tinatawag siyang tanga at kuripot sa harap naming lahat. Nang medyo kumalma ang paligid at tanging pagikbi na lamang ni Clara ang naririnig, inilapag ko ang isang makapal na pulang lalagyan ng papeles sa ibabaw ng mesa. Tumahimik ang lahat at bumaling ang kanilang paningin sa akin. Tapos na ba ang dula-dulaan ninyong mag-asawa? Tanong ko nang walang anumang emosyon sa mukha. May dalawang pagpipilian sa harap ninyo ngayon, Don Hector. Una, dadalhin ko ang lahat ng katibayang hawak ni Ginang Charman sa mga pulis ngayong hapon. Makukulong si Clara sa kasong panloloko at pagnanakaw. Madadamay si Dante dahil siya ang sumang-ayon at pumirma sa mainilabas na pra. Masisira sa lahat ng balita ang pangalan ng inyong kainan at babagsak kayo ng tuluyan hanggang sa mawalan kayo ng bahay. Napasinghap si Clara sa takot at napatakip sa kanyang bibig nang marinig ang salitang kulungan. O kaya naman, duktong ko habang matalim na nakatingin sa kanila, ay ayusin natin ito ng tahimik sa mismong kwartong ito. Wala akong isusuplong sa mga autoridad, ngunit may 3 akong mahigpit na kondisyon. Una, tatanggalin si Dante sa pamamahala at ipapalit si Nina na mas may alam at may malasakit sa pagpapatakbo negosyo. Ikalawa, ibabalik bukas din ang lahat ng lumang tagapagtustos natin ng nasangkap. At ikatlo, tumingin ako ng diretso sa mata ni Don Hector bago ko bitiwan ang huling salita. Ano kaya ang mararamdaman ni matanda kapag nalaman niya ang pinakamabigat kong hiling na tuluyang ubos sa natitira niyang kayabangan at yaman? Tumingin ako ng diretso sa mata ni Don Hector bago ko bitiwan ang huling salita. Ang aking boses ay kalmado ngunit may dalang bigat na hindi maaring ipakwalang bahala ni Numan sa silit na iyon. Ikatlo, wika ko habang dahan-dahang inilalapit ang aking sarili sa ibabaw ng mesa. Babayaran ninyo ang aking 30% bahagi batay sa halaga ng kumpanya bago ito tuluyang nakawan at sirain ng babaeng iyan. Kasama narito ang lahat ng bayad pinsala sa pag-aksaya ng aking oras at ang pagtadago ninyo ng katotohanan. Ang kabuwang halaga ay 5 milyong piso. Buo. At kailangan itong mailipat sa aking pangalan sa pinakamadaling panahon. Kung walang laman ang kaban ng inyong kumpanya, ipagbili ninyo ang inyong personal na ari-arian. Ipagbili mo, Dante, ang iyong mamahaling sasakyan at mga relong ginto. Wala akong pakialam kung paano ninyo bubuin ang halagang iyon. 5 milyon, mahinang bulong ni Dante. Tila nawalan ng lakas ang kanyang matuhot at napasandal siya sa kanyang inuupuan. Ang kanyang mukha ay larawan ng matinding pagkatalo at kawalan ng pag-asa. At para sa babaeng ito, itinuro ko si Clara gamit ang aking paningin, iyan ay panlup na problema ng inyong pamilya. Ipakulong ninyo, palayasin ninyo, o gawin ninyong katulong sa inyong pamamahay, wala akong pakialam. Ngunit siguraduhin ninyo na simula sa oras na ito, wala na siyang anumang kaunayan o hawak sa negosyong ito.
Wala na siyang karapatang tumapak sa anumang sangay ng kainan natin. Pumikit ng marin si Don Hector. Huminga siya ng malalim na tila hinihigop ang lahat ng natitirang hangin sa silid. Pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mamata na ngayon ay puno ng pait at pagtanggap sa kanyang pagkatalo. Kumuha siya ang isang mamahaling panulat mula sa bulsa ang kanyang kasuotan. Ihanda mo ang mga papeles, Rosa. Pumapaya ako. Papa, huwag po. Tili ni Clara. Susubukan sana niyang abutin ang kamay ng matanda ngunit mabilis at marahas itong iniwas ni Don Hector. Huwag mo akong hahawakan. Dumadagundong na sigaw ng tanda na nagpatigil sa pag-iyak ni Clara. Iligpit mo ang lahat ng iyong magagamit. Lumayas ka sa aking pamamahay ngayong araw din. Ayaw ko nang makita ang pagmumuha mo. At ikaw, Dante, asikasuhin mo ang pagpapawalang bisan kasal ninyong gabaeng iyan. Kung hindi, tatanggalin kita sa aking pamana at itatakwil kita bilang anak. Nilingon ni Dante si Clara. Wala na ang bulak na pag-ibig at paghanga sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng labis na pandidiri at put dahil sa pagkakanulo. Ang ilusyon ng isang perpektong asawa ay tuluyan ng nabasak, at ang naiwan ay ang pangit na katotohanan ng pagiging gahaman. Inilapit ko ang mga papeles ng kasunduan na inihanda ng aking abogado. Nanginginig ang mga kamay ni Don Hector nang ilagay niya ang kanyang lakda sa bawat pahina. Sumunod na pumirma si Dante, habang patuloy na tumutulo ang maluha mula sa kanyang nga mata. Bawat kaluskos ang panulat sa papel ay tila musika sa aking pandinig. Ito ang tuno ang hustisya na matagal kong hinintay. Habang isinasayos ang matandang tagasuri na si Ginang Carmen ang manilakdaang dokumento, nanatiling mabigat ang kapaligiran. Naroon pa rin sa silid si Clara na nakaupo sa sahig, humihikbi at walang kumakausap. Paano natin isasagawa ang pagbabayat? Tanong ko upang basagin ang katahimikan. Inangat ni Don Hector ang kanyang paningin. Ang mali niya sa kanyang noo at gilit ng mamata ay tila lalong lumalim. Ang kayabangan na palagi niyang isinusuot na parang baluti ay tuluyan ng nawasak. Ang kaharap ko ngayon ay isang matandang lalaki na pagod at labis na nabigo sa kanyang sariling dugo at laman. Ipagbili mo ang masasakyan mo, Dante. Utos ang matanda na may nanginginig ngunit matigas na boses. Iyong malaking sasakyan, iyong sasakyang pang-esports. Lahat ng binili mo ngayong taon, kunin mo ang manaipon mo sa bangko. Kung kulang pa, isama mo ang mamahaling relo mo. Gulat na napaangat ng tingin si Dante, ngunit, Papa, iyon ay ano? Bulyaw ni Don Hector kasabay ang malakas na pahampas sa mesa. Iyon ay galing sa pera ang kumpanya na hinayaan mong nakawin ng iyong asawa. Gusto mo bang ako ang magbayad gamit ang aking pensyon, o gusto mong samahan sa kulungan ang babaeng iyan? Walang naisagot si Dante. Nanginig ang kanyang mga labi. Alam niyang wala siyang kawala. Ginang Carmen, wika ko sa aking kasama, pakibantayan ng mabuti ang pagpapahalaga sa maari-ariang ito. Siguruhin ninyong tama ang presyo at ang lahat ng salapi ay papasok sa isang hiwalay na hawak ng aking abogado bago ilipat sa akin. Ayaw kong may nawawalang kahit isang sentimo. Makakaasa kayo, Rosa, matapang na tugon ng tagasuri. Napilitan si Dante na ilabas mula sa kanyang bulsa at bag ang mga susing kanyang mga pinakamamahal na sasakyan. Inilapak niya ito isa-isa sa ibabaw ng mesa. Habang pinakmamasdan ko siyang tinatanggalan ng maapalamuti sa katawan, naalala ko kung paano niya ako pinakakaitan ng pambili ng sapat na gasolina noong namamalengke pa ako para sa aming bahay, habang siya ay walang pakundangang bumibili ng mapalamuti sa sasakyan na nakakahalaga ng libo-libo. Nang ilapak niya ang huling susi na pagmamay-ari ng kanyang paboritong pulang sasakyan, tumingin siya sa akin. Ang kanyang nga mata ay puno ng luha at pagmamakawa. Rosa. Bulong niya na halos hindi makabuong ang salita. Kailangan ba talagang umabot tayo sa ganito? Tayo. Minsan tayong nakmahalan. Hindi ba? Tinitigan ko siya ng walang kakurap-kurap. Wala na akong maramdamang awa. Ang damdaming iyon ay inubos ng kanyang napanloloko. Ang pag-ibig ay isang gawa, Dante. Hindi lamang ito isang salita, malamig kong sagot. Tumigil ka sa paggawa nito noong pinili mong makipakalaguyo sa nagbebentangang sigarilyo na iyan. Tumigil ka noong hinayaan mong hiyain ako ang iyong ama ng paulit-ulit ng walang ginagawa. At tuluyan mo itong pinatay noong sinubukan mong itago ang yaman na pinahirapan kong buuin. Nakamali ako, Rosa. Nabulag ako, patuloy niyang pagdadahilan, naghahanap ng sisisihin. Siguro ay ginayuma ako ng babaeng iyan, hindi ko alam ang ginagawa ko, kung alam ko lang naman loloko siya, hindi kita iwan. Ikaw ang pinakamabuting babae sa buhay ko. Baka pwede pa nating subukan ulit? Para sa ating nakaraan? Isang malakas na tawa ang nakawala sa aking mga labi.
Isang tawang hindi ko napigilan. Anong klaseng biro ito, Dante? Umiling ako ng dahan-dahan. Hindi ka biktima ngayuma. Biktima kang sarili mong kayabangan at kahinaan. Akala mo ay napakagaling mo dahil may nakuha kang batang asawa na maganda at sinasamba ka. Ang totoo, ang pitaka mo lang ang sinasamba niya. Ngayong wala ng laman ang pitaka mo, saka mo ako maalala. Patawad, ngunit sarado na ang tindahan. Tumayo ako at inayos ang aking kasuotan. Bago ako tuluyang lumabas, nilingon ko si Nina na kanina patahimik sa isang gilid. Binabati kita sa iyong bagong pwesto bilang pinunong taga-pamahala, Nina. Alam kong kaya mo iyan. Ang payo ko sa iyo, tanggalin mo ang lahat ng nga pagkang tagapagtustos na dala ni Clara. Ibalik mo ang lumang timpla ng inyong ina. Humingi kayo ng tawad sa Masuki. Tumango si Nina, may luha sa kanyang mamata. Maraming salamat, Ate Rosa. Pangako, ayusin ko ang lahat ng ito. Nang akmang hahawakan ko na ang hambangang pinto, narinig ko ang mahinang tinik ni Don Hector. Rosa, lumingon ako ng bahagya ngunit hindi ko ibinuhos ang buong atensyon ko sa kanya. Patawarin mo ako, wikang matanda. Isang tinig na halos lamunin ng hiya. Nakamali akong pakilala sa mga tao. Ikaw ang tunay kong manugang. Isang matipit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang pakilalang iyon ay 5 taong huli na, ngunit kahit papaano ay narinig ko rin sa wakas. Itabi ninyo na lamang ang inyong pahingin ng tawad para sa inyong sarili. Sagot ko, kakailanganin ninyo iyan sa paharap sa isang malungkot na pagtanda. Sana ay manatili kayong malusog. Tuluyan na akong lumabas ng silid pulungan. Iniwan ko silang nakukumahok sa maguho ng kanilang sariling mamaling desisyon. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo pababa sa unang palapak ay napakagaan. Tila ba may daan-daang kilong bato na inalis mula sa aking mga balikat. Nang makababa ako sa bulwagan patungo sa labasan, napansin kong tumigil na ang malakas na pag-ulan. Sumilip na ang sikat ng araw at makikita ang refleksyon nito sa mabasa at maputik na kalsada. Ngunit sa harap ng pintuang salamin ng gusali, isang napakakaawang tanawin ang bumungat sa akin. Si Clara ay nakaupo sa semento, umiiyak ng malakas habang yakap ang 2 malalaking maleta na itinapon palabas ng nga gwardiya. Ang kanyang mamahaling pampaganda ay kalat-kalat na sa kanyang mukha dahil sa luha, mukha siyang isang payaso na naiwan sa isang natapos na pakdiriwang. Pinapanot siya ang ilang maempleyado mula sa loop na may halong tuwa at pandidiri. Nang makita niya akong papalapit, tumigil siya sa pagiyak at tinitigan ako ng buong put. Ngunit hindi siya nangahas na lumapit dahil binabantayan siya ng magwardya. Masaya ka na ngayon. Sigaw niya. Basak ang boses at halatang naubusan na ang lakas. Tumigil ako sa paglalakad at tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Clara. Malumanay kong sabi na may kasamang ngiti. Sa susunod na gusto mong ipakmayabang sa buong mundo na ikaw ay isang tunay na babae na marunong mag-ayos sa sarili, siguraduhin mong ang gagamitin mo ay sarili mong hindi prangang biyenan mo. Nakpanting ang kanyang mata inga at lalong lumakas ang kanyang pagiya. At isa pa, pahabol ko bago tumalikod, maraming salamat. Kung hindi dahil sa larawang ipinagmalaki mo sa internet, baka nahintay pa ako ang 1 taon bago ko makuha ang 5 milyon ko. Naglakat ako patungo sa aking sasakyan. Iniwan ko si Clara na humihiyaw at nagpapadiyak sa simento sa labis na pagsisisi sa kanyang sariling katangahan. Sumakay ako sa aking sasakyan, pinaandar ang makina, at binuksan ang radyo sa pinakamalakas nitong tuktok. Hindi na ako lumingon pa. Ang aklat ng aking buhay kasama ang nga Hernandez ay tuluyan ko ng isinara at sinunok. Hinayaan kong tangayin ng hangin ang mga abo nito. Habang binabaktas ko ang kalsada pauwi, tumunok ang aking telepono, isang mensahe mula sa bangko. Pumasok na ang unang paglipat ng salapi na nakakahalaga ng 3 milyong piso mula sa mabilis na pagbebenta ang ilang sasakyan ni Dante. Mapayapa akong napangiti. Ang 3 salitang isinulat ko sa larawan ni Clara ay naging isang sumpa na nagpabagsak sa kanilang kaharian, at nag-angat naman sa akin mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging panalo. Ngunit habang tinititigan ko ang dulongan kalsada, nakaramdam ako ng kakaibang kaba na nakatago sa likod ng aking tagumpay. Ngayong hawak ko na ang pera at ang aking kalayaan, paano ko sisimulan ang isang bagong buhay mula sa mga abo nga aking nakaraan? At totoo nga bang hindi na muling babalik ang mga Hernandez upang bawiin ang lahat ng nawala sa kanila? Habang binabaktas ko ang kalsada pauwi, tumunok ang aking telepono. Isang mensahe mula sa bangko. Pumasok na ang unang paglipat ng salapi, na nakakahalaga ng 3 milyong piso mula sa mabilis na pagbebenta ang ilang sasakyan ni Dante. Mapayapa akong napangiti.
Ang tatlong salitang isinulat ko sa larawan ni Clara ay naging isang sumpa na nagpabagsak sa kanilang kaharian, at nag-angat naman sa akin mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging panalo. Ngunit habang tinititigan ko ang dulong kalsada, nakaramdam ako ang kakaibang kaba na nakatago sa likod ng aking tagumpay. Ngayong hawak ko na ang pera at ang aking kalayaan, paano ko sisimulan ang isang bagong buhay mula sa mga abong ng aking nakaraan? At totoo nga bang hindi na muling babalik ang mga Hernandez upang bawiin ang lahat ng nawala sa kanila? Lumipas ang 6 na buwan. Ang amoy giniling na kape mula sa bulubundukin ng sagada ay pumuno sa hangin, humahalo sa matamis na amoy ng bagong lutong tinapay na may kanela. Ang liwanag ng araw sa umaga ay tumatagos sa malalaking bintanang salamin, nagbibigay liwanag sa sahig na gawa sa kahoy na malinis at makintab. Nakatayo ako sa likod ng mahabang mesa na pinagsisilbihan ng inumin. Inaayos ang mga garapon ng butil ng kape. Sa itaas ng aking ulo, nakasabit ang isang itim na pisara kung saan nakasulat ang mga espesyal na alok para sa araw na ito gamit ang magandang sulat kamay. Espesyal na kape ni Rosa. Malamig na kape na may arnibal niyog at gatas. Hindi ito panaginip. Ito ay isang katotohanang binuo ko mula sa pawis, luha, at siyempre, ang 5 milyong puhunan na nakuha ko ng may matinding pakikipaglaban. Ang kapihan na ito ay hindi masyadong malaki. Matatagpuan ito sa isang magandang bahagi ng Quezon City na may maraming puno. Ang disenyo nito ay simple, mainit, at nagpaparamdam na ikaw ay nasa sariling tahanan. Walang pinilit na karangyaan katulad ng sa kainan ng mga Hernandez. Dito, ang lahat ay tungkol sa kaginhawaan at kalidad. Binibining Rosa, handa na po ang mainumin para sa ikapat na mesa. Sigaw ni Anton, ang aking masiglang taga-timpla ng kape. Sige, ako na ang magdadala. Sagot ko habang kinukuha ang tray. Pinaglingkuran ko ang maparokyano na may tunay na ngiti. Isang ngiti na hindi ko kailangang pagkain. Noon, sa kainan ng aking mabiyanan, ngumingiti ako dahil kailangan sa tungkulin. Ngayon, ngumingiti ako dahil masaya ako. Ang negosyong ito ay sa akin. Ang mapatakaran ko. Ang kita ko. Nang makabalik ako sa kaha, tumunok ang kampana sa pintuan. Isang batang babae na nakasuot ng maayos na kasuotang pantrabaho ang pumasok. Ang kanyang mukha ay mas sariwa at puno ng tiwala sa sarili kumpara noong huli ko siyang makita. Magandang umaga, tagapamahala, masayang bati niya. Nina. Masayang sigaw ko. Agad akong lumabas mula sa likod ng mesa at niyakap ang aking dating hipag. Aba, lalo yatang gumaganda ang ating pinunong tagapamahala, natatawang sabi ni Nina. Dahil ito sa matapang na tagapagturo ko nun. Kumusta ka na, Nina? At kumusta ang negosyo? Tanong ko habang itinuturo ang paligid ng kapihan na unti-unti nang napupunong tao. Maupo ka, ipagtitimpla kita ng paborito mo. Libre na ito para sa pinunong tagapamahalaan kainan ang na Hernandez. Umupo kami sa paborito kong sulok. Ninamnam ni Nina ang kanyang kape bago sumagot. Salamat sa Diyos ate, unti-unti na kaming nakakabawi. Sagot ni Nina, nagniningning ang mamata. Pagkatapos kong tanggalin ang lahat ng pekeng tagapagtustos ni Clara at pabalikin ang aming lumang kusinero, bumalik na ang dating sarap ng nga pagkain. Nagsimula nang bumalik ang mga lumang suki. Kahit papaano, napilitan kaming ipagbili ang 2 malaking sangay upang mabayaran ang utang ni Papa at ibigay ang bayad sa pagpapaalis sa ilang manggagawa. Ngayon naman ay malusog at malinis na ang aming pananalapi, wala nang madaga sa loop. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig iyon. Nararapat lamang na magtagumpay si Nina. At, kumusta na sila? Tanong ko, medyo nag-alangan ngunit kailangan kong malaman. Nagbago ng kaunti ang ekspresyon ng mukha ni Nina, ngunit walang lungkot doon, tanging pagtanggap lamang. Si Clara. Hinatulan siyang 2 taong pakakakulong noong nakaraang linggo, kwento ni Nina. Ate, hindi lang pala pera ngainan ang ninakaw niya. Nanloko rin siya sa isang grupo ang paluwagan sa internet at ginamit ang mama pagkakakilanlan ang ibang tao upang mangutang. Napakarami niyang biktima na nagreklamo sa pulisya nang sumabog ang balita. Nakakulong siya ngayon sa pambabaeng pitan sa Mandaluyong. Tumango-tango ako ng mabagal. Ang karma ay toto, at naniningil ito ng may malaking tubo. Si Kuya Dante. Humugot ng malalim na hininga si Nina. Nakakaawa si Kuya, ate. Matapos ipagbili ang kanyang masasakyan at ari-arian upang mabayaran ka, nakaranas siyang matinding kalungkutan. Pinalayas siya ni Papa mula sa bahay dahil matindi pa rin ang galit nito. Ngayon, nangungupahan si Kuya sa isang maliit na kwarto sa labas ng lungsod. Ang balita ko, namamasada siya ngang inupahang sasakyan upang kumita. Minsan, kapanaawa ako, nagpapadala ako ng para pambili ng pagkain.
ngunit mahigpit itong ipinagbabawal ni Papa. Natahimik ako. Wala na akong maramdamang galit, tanging awa na lamang sa isang taong sinira ang kanyang sariling buhay dahil sa maling pagpili. At si Don Hector? Si Papa. Inatake siya sa puso ng bahagya isang buwan pagkatapos ang kaguluhang iyon. Ngayon, nasa bahay na lamang siya, gumagamit ang upuang degulong, at inaalagaan ang isang nurse. Kanap na siyang nagretiro. Araw-araw, ang ginagawa na lamang niya ay manood ng telebisyon at tumulala sa hardin. Madalas niyang binabanggit ang pangalan mo. Sabi niya, namimiss daw niya ang naluto mo. Inikot ko ang aking kape, tinititigan ang maitim na likido. May kaunting kirot akong naramdaman nang marinig ang kalagayan ng matanda, ngunit ito ay parang sakit mula sa isang lumang sugat na matagal nang natuyo. Sana ay gumaling agad ang iyong ama, Nina. Ngunit ang bumalik doon upang ipagluto siya. Patawat. Hindi ko natungkulin iyon. Malumanay ngunit matigas kong sagot. Naintindihan ko ate. Hindi rin naman kita pipilitin. Ngumiti si Nina bilang pag-unawa. Gusto ko lang sanang magpasalamat. Kung hindi ka nagiwan ng komento sa larawang iyon, baka hanggang ngayon ay inaalipin pa rin ako at baka tuluyan ng nalugi at nilamon ng utang ang kainan namin. Lahat ng bagay ay may tamang panahon, Nina. Panahon upang manahimik, at panahon upang lumaban. Sagot ko. Nagpatuloy ang aming usapan tungkol sa mga magaan na bagay, tungkol sa mga bagong luto, tungkol sa kape, at tungkol sa buhay. Nagpaalam si Nina matapos ang isang oras dahil may mahalaga siyang pulong na pupuntahan. Nang makaalis si Nina, umupo akong mag-isa sandali upang damhin ang ingay at saya sa loop ng aking maliit na kapihan. Tumingin ako sa labas ng bintanang salamin. Napakaliwanag ng kalangitan ng Maynila sa araw na iyon. Naalala ko muli ang pagkakataong iyon sa pamilihan nang makita ko ang larawan ni Clara. Nung panahong iyon, mayroon akong pagpipilian. Ang huwag pansinin iyon at patuloy na mabuhay sa anino ang kapaitan, o gumawa ang matapang na hakbang upang hingin ang nararapat na katarungan. Pinili kong lumaban, hindi gamit ang dahas, hindi gamit ang nga pangiinsulto, kundi gamit ang talino at katotohanan. Sino ang mag-akala na ang tatlong simpleng salita na, suriin ang pananalapi, ay kayang magpabagsak sa kayabangan, magpakulong sa kasakiman, at magpalaya ng lubusan sa aking buhay. Pumasok ang isang bagong parokyano, isang inang mukhang pagod na pagod marahil galing sa paghahatid ng kanyang anak sa paralan. Tumingin siya sa nakasulat na menu ng may pagkalito. Magandang umaga po, masayang bati ko habang lumalapit sa kanya. Nahahanap po ba kayo ngayong pampapresko o pampakalma? Ngumiti ang ina. Yung pampakalma sana. Sumasakit ang ulo ko sa mga problema sa bahay. Tumawa ako ng mahina, isang tawang puno ng pag-unawa. Mayroon po akong espesyal na saan na may halong pulot at kalamansi. Maganda po ito upang mabawasan ang inyong isipin, at kung kailangan ninyo ngang makakausap, handa po akong makinig. Nagliwanag ang mga mata ng ina. Maraming salamat. Bumalik ako sa aking ginagawa. Ang buhay ay patuloy na umikot. Ang nakaraan ay isang aral, ngunit ang kasalukuyan ay isang biyaya. Ako si Rosa, nakmamay-ari nga, kapihan ni Rosa, isang babaeng malaya, maligaya, at mayaman hindi lamang sa salapi kundi pati na rin sa kapayapaan ng puso. At ang pinakamahalaga sa lahat, hindi ko kailangang ipagmalaki ang aking buhay sa anumang pahina sa internet upang patunayang masaya ako. Sapat na ang aking bangko at ang totoong ngiti sa aking mukha upang magsalita para sa akin.